Matapos nga po ang laban ng ating kababayang si Cuadro Alas Janriel Casimero kontra Saul Sanchez mga idol, kung ating matatandaan, nag-overweight si Casimero pero dahil sa mga naging kondisyon na nasunod naman ng kampo ni Cuadro Alas, natuloy pa din naman ang kanilang laban. Nito lamang October 13, 2024, kung saan sa unang round pa nga lamang po mga idol, ay brutal na winasak ni Cuadro Alas si Saul Sanchez sa unang round pa lang ng kanilang bakbakan. Matapos nga napabagsakin ni Casimero si Saul Sanchez, bigla na lamang nawala na parang bula ang mga haters ni Cuadro Alas. At dito nga din po ay biglang umusbong ang balita tungkol kay Casimero at Inoue. Dito ay sino ba naman ang hindi magtataka at magdududa sa mga dahilan ng tinaguriang halimaw ng Japan na sina Naoya Inoue. Ito nga po ay matapos nilang i-anunsyo na wala na silang balak na labanan pa kailanman ang angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, ay sinabi na nga po ng kampo at promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi na wala nang maikakasang laban sa pagitan ni Casimero at Inoue sa taong 2025. Ito nga po ay dahil sa mababaw nilang dahilan sa pagiging overweight daw ni Cuadro Alas sa naging laban nito kay Saul Sanchez mga idol. Batid nga po ni Ohashi, hindi nga daw po karapat-dapat labanan ng isang boksingero na go-overweight sa timbang at wag na nga daw pong umasa ang kampo ni Casimero na lalabanan pa ito ni undisputed champion Naoya Inoue. Dahil nga sa dahilan na ito, lumalabas nga po na sobra lamang po ang takot nito kay Casimero. Kahit noon pa man talaga, iniiwasan na nito si Casimero dahil may posibilidad na ang ating kababayan ang magbibigay dito ng kauna-unahang talo sa malinis nitong kartada. At sa mga hindi po nakakaalam mga idol, tungkol sa issue ni Luis Nery, ay nag-overweight nga din po ito at nagpositibo sa PEDS at nahatulan ng Japan Boxing Committee na lifetime ban sa bansang Japan. Ayon naman sa lumabas sa bunganga nitong si Hideyuki Ohashi mga idol, na walang karapat-dapat na boksingerong nag-overweight na labanan ng halimaw ng Japan. Pero kalauna naman ay naikasa nga po ang laban ng Luis Pantera Nery kontra Naoya Inoue na naganap pa mismo sa bansang Japan. Pero nito lamang pong nakaraan mga idol ay nagsaad ng kanyang saloobin ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito at sinabing may posibilidad pa rin na matuloy ang Inoue versus Casimero sa hinaharap at kung sakaling ang matuloy ito ay malamang sa mas mataas na timbang sa super featherweight division. Ano ang masasabi nyo mga idol sa pahayag ng kampo ni Naoya Inoue? Dahilan nga lamang ba ito para maiwasan ang angas ng Pinas? Paki-comment naman po ang inyong opinion. Casimero is no joke. He's a real killer and he can punch and he's a ruthless, spiteful fighter and he's a very talented, good fighter who makes people miss, makes people fall short. Isang mandirigmang hinubog ng panahon at pinatatag ng samot-saring hamon. At talaga namang giba ang nagtangka kay 3 Division World Champion ng Pinas na si Cuadro Alas Janriel Casimero. Kilala si Cuadro Alas Janriel Casimero bilang isang palaban at walang kinatatakutan pagdating sa kanyang mga nakakalaban. Mapasalita o sa totoong mang laban ay talagang may ibubuga ang former 3 Division World Champion. You know he's a great fighter. John, he's one of the best fighters in the world. Can you pull up another shot? Tell me. Yeah, come in. Because all my opponent is so good. I'm not, and the guy Durante Titi is a good fighter too. And next fight, Durante, that guy, the next fight, Inoue, the next fight, yeah. Monster, come on, monster. Ibang-iba sa mga nakasanayan nating Pinoy boxers, si Casimero na yata ang may pinakamatalim na dila ngayon sa hanay ng mga Pilipinong boksingero dahil wala pong takot ito kung maghamon sa kanyang gustong makalaban kahit ito pa ang kinatatakutan sa kanyang dibisyon. Dahil sa ganitong estilo ni Casimero ay mas lalo pa itong nakilala sa mundo ng boxing, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit kasabay ng dami ng taong sumusubaybay at sumusuporta sa kanya ay ganun din naman po ang dami ng tao na tila hindi natutuwa sa paghahamon at estilo ni Casimero. Sa madaling salita, haters. Ang abilidad na ito ay hinasa ng panahon at samot-saring karanasan
sa iba't ibang sulok ng mundo sa ibabaw ng lona. Marami mang haters ay hindi natin maitatanggi na isa si Cuadro Alas na malakas na pambato ng ating bansa. Marami mang naaangasan at hindi magagandang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Estilo niya ito para makakuha ng mas malalaking laban. You already know it. Come on, man. You're a monster. No, you are no monster. You are a Japanese turtle. You are a monster, man. Yo, Louis and Bob Arrow. Down, inumin you. Butter. Nasanay lang siguro ang mga Pinoy boxing fans sa ating pambansang kamao na mabait at humble sa loob o labas man ng lona. Pero lingid sa ating kaalaman na isa si Cuadro Alas sa nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas. WBO Bantamweight Champion of the World, Champion Cuadro Alas Casimero. Pinoy kapwa Pinoy ang minsay nagsisiraan, pero gayon pa man, iisang bansa lang ang ating tinatapakan. Imbis na siraan at hilahin pababa, ating suportahan at kalimutan ang nakaraan. Ito'y hindi dahil para sa kanyang kapakanan. Ito'y dahil iisa lang po ang ating bansang sinilangan. At ito'y para mas bigyan pa ng maraming karangalan at mas lalong kilalanin ang bansang Pilipinas pagdating sa palakasan. At ibahin po natin ang Pinoy na si Casimero sa ibang mga Pinoy boxer pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. Dahil may estilo si Casimero na hindi magagawa ng ibang Pinoy na boksingero. Kaya't atin pong pag-usapan mga idol kung ano ang estilong nagpasikat at nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas. Pero bago yan mga idol, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, subscribe at pag-hit ng notification bell para updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. Salamat po. Ang lahat po ng boksingero ay may kanya-kanyang abilidad, mapadepensa man o opensa, ang bilis sa pag-adjust at decision making. Sa maikling oras ay talaga namang nakakamangha na tinatawag din na ring IQ. Isa nga po ito sa magandang katangian dahil hindi lahat po ay pare-pareho ang level ng mga boksingero. Si Cuadro Alas Casimero ay alam po natin na parehas malakas ang kamao nito, mapakaliwa man o kanan. Pero bukod dyan mga idol, ay may kakaiba itong abilidad na siguro ay hindi napapansin ng karamihan. Siguro kayo man din mga idol ay nagtataka kung bakit isa itong si Casimero sa pinakamatibay pagdating sa pakikipagbasagan ng muka at pakikipagpalitan ng suntok. Matamaan man ang solidong atake ay baliwala lang po sa ating kababayan. Ang estilong ito ay bibihira lamang ang nakakagamit nito dahil kinakailangan nito ng matinding timing at sa sitwasyong hindi niya kayang ilagan ang suntok na paparating mula sa kalaban. Malakas man o mahina, ay kaya nitong sumalo na halos walang gaanong ramdam na pinsala. Kaya naman mapapaisip ang mga nakakalaban nito at nagtatanong kung tumama ba ang kanilang solidong suntok sa mukha ni Casimero. Kadalasan din makikita ito sa mga top boxers na masasabi mong matitibay dahil sa abilidad nilang ito. Ang pagsabay sa direksyon ng isang suntok kung saan si Casimero ay laging nakahanda sa counter ng kalaban. Siguro nga ay dahil na din sa experience nito sa ganong klaseng estilo ng pakikipaglaban ay napipredict nito ang paparating na counter sa tuwing nakikipagsabayan at nakikipagpalitan nito ng suntok sa kalaban. Gaya nga po ng sinabi ng Japanese boxer na si Ryo Akaho sa 44 na laban nito sa pro boxing ay kay Casimero lang daw niya naramdaman ang matinding pinsala na sa tuwing makikipagsabayan nito ay siya lang daw ang nasasaktan at binabaliwala lang lahat ng patama niya kay Casimero. At sabi pa nga din ng isa pa niyang kababayan na nakalaban din po ni Casimero na si Yamashita na kaya daw nitong umilag sa suntok sa tuwing magka-counter siya. At bukod dyan ay may abilidad daw itong ating kababayan na makipagsabayan habang nakabang ang depensa. Ang mga patunay ngang ito ay lubos na nakakamangha sapagkat walang pakundangan itong sumusugod ng walang iniisip na counter punches sa ating napapanood at sa normal nating nakikita. Pero kung susuriin nating mabuti mga idol, magtataka tayo kung bakit napakatibay mag-absorb ng pinsala ni Cuadro Alas Casimero na halos walang talab kahit malinis at solidong suntok ang natatanggap nito mula sa kalaban. Si Casimero daw ay may abilidad na hindi kayang ituro at wala sa libro ang estilo ng pamamaraan nito pagdating sa pakikidigma sa ibabaw ng lona. Marahil, mag-iiba ang pagtingin nyo sa kanya
Kung iniisip po natin na pabara-bara lamang itong bumibitaw ng mga power punches, ginagawa niya ito ng walang takot dahil sa kakayanan niyang umilag sa tuwing magka-counter ang kalaban. At sa tuwing ito ay tatamaan ng suntok, ay sinasabayan lang nito ang direksyon ng paparating na atake ng kalaban. Dahil dyan, ay nababawasan nito ang malaking pinsala at impact ng pagtama sa mukha nito. Talaga namang underrated ang depensa ni Casimero. At sa tuwing sinasabi ng mga haters nito na hindi uubra ang bara-bara nitong suntok kung magkaharap man sila ni Naoya Inoue. Ngunit nakakalimutan nila na itong si Casimero ay madaling makapag-adjust ng depensa depende sa estilo ng kalaban. At susubukan nitong magpakawala ng malalakas na suntok, tumama man ito o hindi. At sa tuwing ginagawa niya ito ay kaya niyang obserbahan ang galaw ng kalaban. Ang isang halimbawa dito ay ang laban nito kay Zulani Etits. Sa tangkad at haba ng galamay nito ay kapansin-pansin na ibang Casimero ang makikita natin. Ang kontrol nito sa distansya at ang pagiging pasensyoso nito at paisa-isa nitong pagpapakawala ng mga wild punches. Sa paraang ito ay kaya niyang mapredict ang susunod na galaw ng kalaban. At sa oras na makuha niya ang tamang timing ay iisipin natin at aakalain na bara-bara itong aatake para magpakawala ng pamatay niyang suntok. Ngunit hindi niya ito ginagawa para lamang makapuntos o makatama sa kalaban, sapagkat ito ang pamamaraan ni Casimero kung paano niya basahin ang susunod na galaw ng kalaban. Kumbaga, kaya ni Cuadro Alas na pagsabayin ng opensa habang nakadepensa. Ang estilong ito ay talaga naman pong nakakatakot at kitang-kita naman po natin ang nangyari sa nooy kinatatakutan sa Bantamweight Division na si Zulani Etits. At nabanggit nga po natin na itong si Casimero ay laging nakahanda sa counter ng kalaban. Kaya naman, kumpiyansa itong magpapakawala ng mga wild punches dahil alam niya sa tuwing aatake siya ay laging may baon nitong nakahandang depensa. Ang mga obserbasyong ito ay hindi po gawa-gawa lamang mga idol, kundi sa mga nakalaban nito nang galing ang mga testimonial na yan. Kaya naman, iba talaga ang galing ng Pinoy na boksingerong si Cuadro Alas Casimero. At hindi na nakakapagtaka kung bakit nasa kasagsagan ng kasikatan at kalakasan ngayon ng ating kababayan. Hanggang dito na lamang po ang ating maikling kwentong boxing mga idol. Maraming salamat po at God bless.